Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel, no? Sa sino man pong baguhan po dito sa channel natin. Dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And this episode is about po sa duwende or paano po natin sila makukuha at paano po natin sila maalagaan, no? But before that, no, let us declare the four names of God, which is Yahweh Vavhe, declaring His love, His protection to cover all of us. And sa sino man po, no, alam kong marami po talagang excited about po dito sa dewende o sabihin po nating mag-asawang dewende, no. May mga ni-release po ako last time, no, and hindi ko alam kung lagi ko kasing tinatanong guys, no, kung anong pangalan ninyo, kung anong birth niyo, kung anong picture ninyo, no, bago po kayo makakuha or kumuha po ng mag-asawang dewende or dewende nga. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang iba po talaga is like hindi po kakayanin ng dewende ang energy ninyo, lalo na po kapag kayo ipinanganak po sa apoy. And may nakikita po ako na mga kapatid ninyo na hindi po maganda, no. So, sa akin, ini-advise ko sa kanila po ang mas mataas-taas po na entity like Santo Niño Hubad, no. But then, since na marami kasi talaga po nagkaka-interest dito, no, magbigay po ako ng dagdag kaalaman, no. May nag-comment kasi doon, no, sagutin ko lang, as I said, no, sinasagot ko lahat po ng comment po niyo para magkaroon po kayo ng dagdag na information, no. They said that hindi, parang sabi niya sa akin, sis, konti lang yung nalalaman mo about sa mga duwende, no. Marami akong alam, no. And since na nagba-vlog po ako dito or nagta-topic po ako about sa kanila, in fact, yung mga nakaraan ko or like latest po is like nagbibigay po ako ng information about them, no, kung saan sila nanggaling, kung ano sila, kung as I said, no, simple lang po, no. And na-mention ko kasi sa inyo guys na ang duwende kasi po is like subject po sila sa mga tao po na masasamang iniisip, no. Wala naman po akong magagawa dito. Kailangan ko talaga siyang i-clarify sa inyo or sabihin po natin na I think hindi ko na talaga mapipigilan po ang paggamit po sa kanila ever since na po ginagawa na po natin yan, no. And sa ngayon po siguro magkakaroon po kayo ng ibang idea about them kasi sa akin nga, as I said, marami po akong alaga katulad nila, no. So kung ano nga is like meron akong pinaka-paborito actually and like that nung lalo na po nagsisimula pa lang po ako and siya po ang kumbaga sa akin malaking part po ang buhay po ng mga diwende sa akin, no. And naaawa ako sa kanila kasi usually sa mga pasyente ko, yun ang nakikita ko. As I said na nakukulong sila, no. Lalo na po pag napunta po ako sa mga manggagamot, kahit yung simple po nagtatawas, no. Nakikita ko nakakulong sila and hindi alam nung is like pinapalaya ko ang mga yan. Inaalis ko, binibigyan ng pagkain and they can actually leave kasi ikaw kasi na tao, like, napakakapangyarihan mo over them, no. In fact, maraming tao ngayon nag-aasa ngaya na pero nag-aasa ngaya na makakatulong sa kanila. Opo, nakakatulong po sila sa atin. Paggamitin po natin sila, no. Sa akin, pwede mo silang gamitin sa masama, pwede mo silang gamitin din sa mabuti. And I think bibigyan ko kayo ng kalayaan na mamili kayo kung alin doon, no. Basta sa akin dito sa channel po natin, yung mga binibigay ko sa information is like yung paano po pataasin ang buhay natin gamit sila. And yung bagang maiangat mo ang buhay mo, maiangat mo rin ang buhay ng kapwa po natin. Kasi kung grasya lang po ang pag-uusapan natin, sabihin po nating blessing, no, mas maraming blessing ang darating sa iyo kung i-bless mo muna yung iba, no. Like, wag mo silang kontrolin sa pamamagitan po ng diwende, no. Kasi ang mga lalaki talaga, sa totoo lang guys, siguro nasabi niyo yun kasi malakas po ang mga diwende po pagdating po sa damdamin. Nandiyan na po yung tinatawag po na gayuma. Gumagamit po sila no. And diwende ang ginagamit nila doon. Then yung mga tao po actually na binabangungot. Itim na diwende yun ang may gawa nun. And marami pang iba, lalo na po yung iba't iba ang kulay. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang diwending puti is very fragile, no? Masyado silang mahinhin, kumbaga sa akin, mabait, gano'n. And lahat sila mabait. Kahit sabihin po natin na ang itim, masama. No, hindi po. Kasi
kasi kasi parang kumbaga sa akin, isipin ninyo ang bawat kulay nila, magkaiba ang lakas nila. Ito kasi yung lakas niya. Like ang itim, malakas po siya talaga kasi itim nga po, no? So matapang, mas matapang sila. And pagdating naman dito sa iba't ibang kulay, since na mag-combination po ng mabait saka hindi, so nagkakaroon po sila ng ibang klase po ng energy na kung saan mas advanced sila. So, ikumpara mo siya sa iba, no? And then ito naman pula, itong green, no? Actually, bahay lang po sila, no? Mostly sa tindahan, sa garden. Nakakatulong po sila sa atin pagdating sa pera. Lalo na po pagdating sa puti, no? Pera po talaga yan. And meron din talagang puti po na matapang din kasi may alaga din po akong matapang po na ganyan, no. And yung bagang sa akin parang ang race niya advanced po, parang hindi siya basta simple lang po na puting duwende. Meron siyang kapangyarihan na kakaiba sa ibang duwende. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may medium po ako, no. Umuulan po, sana maririnig niyo ako, no. So, sa akin, now, alam ko po na mataas ang kapangyarihan ng duwende kasi sila po is malakas po sila sa isip. So, kung ano yung ini-imprint mo sa kanya, yun po ang magiging ugali niya. Pero kung halimbawa nga po, kukunin mo sila and then uutusan mo siyang ganito, ganyan, no, hindi po nila yun marireceive. Mas nare-receive nila kung ano po yung nararamdaman nyo, no. So sa akin, sabi ko nga sa inyo, halimbawa nga itong lalaki na to, no, example ginagamit po niya ang duwending ito, nanghuhuli siya ng duwende, nilalagay po niya sa bote, pinapawalan lang niya ito pag may iniutos siya. Ang utos niya, talaga pong sabihin natin na yung damdamin niya, para doon sa babae, i-imprint niya dito, sa baba, sa ano to, sa nilalang na to. Pagkatapos niya, pinapawalan niya, tapos uutusan niya, and then doon na siya mag-uorasyon. Doon na siya maggagamit po ng mga orasyon na itong babae ito hindi makakalimot. Since na gumamit ang taong ito ng isang entity at saka isang orasyon, magiging malakas po yun. Magiging malakas po yung diwende kasi yun po ang pagkain nila actually. Yung dasal mo, yung orasyon mo, yung feelings mo. Pero nakakalimutan mo na isang nilalang yan na kumakain. Yung iba nga sinasaktan, yung nilalatigo, no? May nakarating dito sa akin na nilatigo yung mga alaga ko, no. So, grabe yung galit ko, no. So, yun hindi ko na iano sa inyo yung kwento, no. Ang nangyari nun is like, kasi manglalason din po siya, no. And matindi silang, actually hindi sila mag-asawa po. Yeah, mag-asawa sila pero boyfriend lang po niya yun. And ganun po nangyari po. Talaga pong nanglalason sila. Muntik nang mamatay ang isang kasama ko, no. Dahil sa tindi po ng lason. Matindi sila, no. May mga tao pong ganyan na ginagamit po, no. Halimbawa nga yung alaga niya, no, napipilitang ibigay yung gusto natin, no? Kasi kung oorasyonan mo sila and isipin mo kung anong mangyari sa kanila, like mapasok sila, parang paliguan mo sila ng nakulong tubig, buhusan mo sila ng nakukulong langis, no? And pasuin mo sila, alisin mo yung dila nila, alisin mo sila ng mata. Madali lang po yan sa kanila. Yung bang tinatawag po nilang parusa. Kasi marami po akong sinakluluhan po ng mga diwende na walang mata, walang dila, no? At hindi nakakakita, no? And kasi parehas lang po talaga ang damdamin nila sa atin. Nasasaktan sila. Nagtatampo, nagmamahal, nagagalit, naiinggit, parang ganun. Pero ang inggit, hindi ako masyadong nakakaramdam. Yung galit, tampo, nagmamahal, ganun. Kasi nandun, ang lahat ng alaga ko, actually, is ako naghahanap sa kanila ng asawa, ako ang naghahanap sa kanila ng magiging masaya sila. Yun ang gawa ko sa mga alaga ko. Hindi sila otherwise na naghahanap sila sa akin ng kasiyahan ko. Because for me, masaya ako sa kanila. No? Masaya ako sa kanila, no? Like, mas nagtitiwala ako sa kanila kaysa sa mga tao. Sa totoo lang. Kaya sabi ko nga nung una pa man, mas madaling kausapin ang elemento kaysa sa tao. Now, nung mas natututo na ako, doon ko nalaman na, halimbawa so, ang isang tao, minsan sa akin to hindi to sa ibang tao, no, na bigla po akong inubo. Yung inubo ko talaga na grabe po yung lamig na nararamdaman ko.
Tapos parang may nararamdaman ako sa likod ko, 'no, kasi sabi ko nga ano lang po ako, self-heal lang po ako. So, parang sa isip ko lang kinuha ko siya, tapos alam niyo ba yung diwende na napupuno ng plema? Yung parang ang katawan po niya punong-puno ng plema, yun po ang lumikit sa likod ko. Hmm. And I mind you guys, 'no, sa lahat din po ng mga tao na gumagamit sa kanila po, like kung saktan mo nga sila, baliin mo yung likod nila, tapos isampa po yun sa'yo, gano'n din kung anong nararamdaman ng elemento, mararamdaman mo. Kaya mahirap po talaga yung mga bukol-bukol na yan, wala akong tiwala diyan kasi hindi talaga, sila lang po yan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman po tayo nagkakasakit. On behalf sa ginagawa po, lahat ng elemento ay tao ang nag-uutos. Kaya yung sir, sabi ko nga sa iyo, sir, wala akong alam, marami po akong alam. No, ang ituturo ko sa inyo is yung something po na mamili po ka tayo. No? Is it kung gayumahin mo ang isang tao gamit ang isang elemento na to, tama ba ang ginagawa mo? Like, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga tao po na mahilig po sa mga ganitong klase po ng kapangyarihan, just to control other people, no? It's against the law, no? Kumbaga sa akin, no? Maano po tayo, kumbaga sa akin, kung gusto mo na magiging masaya ang buhay mo, kasi lahat po ng sinasabi, lahat ng ginagawa natin po, guys, may kapalit, no? And since na immortal sila, o sabihin natin na ang buhay nila, hindi rin yung sinasabi natin immortal kasi namamatay din sila. Nagkakaroon din sila ng kaya nga po, sabi sa atin na, guys, ano po ba talaga ang ano ng mga diwende sa atin? Alam niyo guys na hindi ninyo na kailangan na hanapin sila kasi ang utos talaga sa kanila is tulungan tayo. Kapag nakakatulong lahat sila sa atin o lahat sa tao, yung ginagabayan nila yung tao, tinutulungan nila, yung bagang napapasaya, itong word na to ha, tandaan nyo, kapag ka napapasaya nila ang isang tao, like ikaw, actually pagkain nila yun. Umaano sila nun, bumabata sila. Kapag ka nagagalit sila, kasabihin ko nga sa hindi sa lahat ng pagkakataon, okay ako, kung minsan din, nasasaniban ako, nagagalit ako sa kanilang bigla nang hindi ko alam. So, nagaano po sila guys, yung nadadrive. Sa totoo lang. Tumatanda sila kapag ka nagagalit ako. Kasi sabihin natin, gumawa sila ng masama. Gumawa sila ng hindi ko gusto. Gumawa sila ng mga bagay na, kumbaga sa akin, against my nature po. Talaga pong tumatanda po sila. Pero hindi ko, naaagapan ko po yun kasi mahal na mahal ko ang mga diwende, no? And alam ko, may mga diwende na mabait. Sabihin ko nga sa inyo guys, sa lahat din po ng mga manggagamot, magagamit mo sila kasi ang diwende kasi part of our body, which is itong katawan po natin, physical being po natin. Sa kanila yun nang galing. Yung baga sa akin, kasi galing po sila sa lupa. Tayo galing din po sa lupa. So, kung minsan magaling silang magpapagaling. Kaya marami baga ang tao na napapagaling nila. And kapag napapagaling nila yung tao, gumagaling sila. Like, nagkakaroon sila ng extension kan life nila. And kapag ka naman, halimbawa ngaya, ang i-share ko sa inyo is like, hopefully po na magagamit mo sila na tataas ang buhay mo. Like, makakatulong sila sa hanap buhay mo. And then, bigyan mo sila ng award. Like, na pagkain, ganun. Kapag ka natupad yung gusto mo, and bigyan mo sila ng award. Kasi yung award na yon actually, nagbibigay sa kanila ng lakas. And nagbibigay sa kanila po, actually, guys, bumabata sila. Tapos sa totoo lang, yung sinatawag natin na ganyan, kaliit na duwende, kapag ka nakatulong sila sa tao, lumalaki at lumalaki sila hanggang nagiging parang 8 years old. Kasi sabi ko sa inyo guys, ang dami-dami kong alam sa kanila. Kapag gamitin mo sila ng gamitin at talagang parang sa puso isip mo, parang kailangan mo talaga sila, it's like lalaki sila. Lalaki silang katulad mo. Kasi yun ang feelings mo, lakas nila. Kapag ka nawalan ka ng tiwala sa kanila, lumiliit sila. Nag-back to normal silang ganon. Yung mga nakikita and gawin din na ganon lang po talaga sila kaliit. Dahil po yun sa normal lang sila. Pero kapag daily mo sila tutulungan, daily ka po nila natutulungan and natutuwa ka sa kanila, lumalaki sila, lumalakas, lumalaki. No? And
Now, paano mo ba talaga sila makukuha? As I said, ang lahat ng duwende is just spirits. When I say spirits, they are light. When I say that, spirits, it means to say, makikita mo sila sa isip mo lang. So, kung ano yung naiisip mo, magre-respond sila sa'yo. So, pwede mo silang ilagay. So, ito na guys yung pwede ninyong gawin. Sa mga tao po na wala pong kung paano mo sila pwede mo silang ilagay sa ganito. Actually, pwede kayong bumili ng ganito. Tapos parang empty lang po siya, wala pa siyang laman, no? Pwede niyo siyang ilagay dyan. And then, kapag meron siya, paano niyo siya, parang ito yung magiging bahay nila. Pero wag naman yung gawin niyo, ito yung prisoner nila. Kasi guys, kapag sabi ko nga sa inyo, kaya tayo nagkakasakit dahil po sa kanila, totoo po yun. But they are not evil spirit. They are just spirit. No? Then, kapag kinukulong mo sila, ikukulong din nila ang lahat po na mangyayari sa iyo. Like, ang pera mo, ang negosyo mo, lalo na pag nagugutom sila, magugutom ka din, or pakakainin ka po ng pakakainin po nila, pero hindi ka makakaramdaman ng kabusugan. Pero matatamaan ang katawan mo nun. Na nagkakaroon ka ng diabetes kasi parang hindi ka, gusto mong kumain, pero hindi natatanggapin ng katawan mo. Sila po may gawa nun. No? Kapag nagbara yung ihian mo, sino ang nagbabara niyan? Sila po yan lahat. Now, kapag may mga tao nga sabi ko, ikukulong sila sa katawan mo, yun, hindi na sila makagalaw, di sila makakaalis. Lalo na po kapag nilagyan po nila ng palangga ang katawan po natin, no? So, ganun po ang niyan, ganun po ang nature po niyan. So, ito, pag ikulong mo sila, huwag ninyong gawin itong kulungan, gawin ninyo itong bahay niya. So, make sure po na there is a door, make sure po na, as I said, lahat po siya, dapat very clear po sa mind ninyo, kung ano yung intention ninyo sa kanya. As I said, piliin po natin guys na maging mabuti. Piliin po natin na magiging kind ka sa lahat po ng nilalang, tao o hindi tao. No? Piliin po natin na makakatulong tayo sa kapwa po natin. Piliin po natin na aangat po ang buhay natin. Huwag nating piliin yung nakapagpababa because that is oppressor. That is Satan's work. No? Oppressor, ino-oppress mo yung iba. And then, what are you? So, tinuturo ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng mind opening ba na ang mga ito pala is nakakatulong sa atin. Of course, nakakatulong sila, no? Nakakatulong silang gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. Piliin po natin gumawa ng mabuti. No? And lahat pwede mo siyang igawin dito, no? Pwedeng dito sa crystal, no? As I said, sa crystal, pwede po. Pwede din po actually sa picture, no? Kahit sabihin po natin na, eto, tingnan mo ha, mga picture po. Pwede po ako dito na eto, pwede mo silang gawing eto, ang ko. Actually, it's a wolf, a dog, pero sa akin, sa paglalabas ito, po yan, diwending itim po yan. So, pwede mo silang ilagay dito. Pwede mo silang ilagay sa picture, pwede mo siyang doon. And then, malaya silang makakalabas anytime. Natutulog sila, balik sila dito, then malaya silang makakaalis. No? And like pets, like any kind of pets, kailangan po nila ng pagkain, pag-aaruga, pagmamahal. And then, they can serve you better. No? And then, pagdating naman sa sabi ko nga sa inyo, pwede dito, no? And sa akin, pwede po dito sa mag-asawang dewende. Pag mag-asawang dewende ang kukunin ninyo, pag dadami sila, dadami din yung pera ninyo. No? But then, as I said, hindi sa lahat ng pagkakataon, guys, nasabihin ko sa inyo na ang dewende nga is like, sa pera, no? Kasi mag-correspond sila sa mind mo. Eto, pwede din sa bote, no? Pwede sa any kind of na pwede mo silang pwedeng gawing bahay nila. And ngayon, paano mo sila aalagaan, no? So, as I said, pwede mo silang mamili ka kung anong klaseng diwende at tingnan mo kung para saan mo siya gagamitin. Kung halimbawa sa tindahan, so piliin mo puti, kung pwede nga yung magkapatid, no?
green, blue, pwede yun, iba-iba ang kulay, puti, pula, ganun. Kasi sa tindahan talaga yun sila, like sa negosyo ngayon. Lalo na pag ang negosyo, kahit anong klaseng negosyo po yun guys, no? It doesn't matter, basta meron po, no? Kasi kailangan, kung may negosyo kayo, may negosyo din sila. Okay? Now, sabihin po natin na nandyan na po sa inyo ang duwende, kumuha na kayo, for example po, nailagay na niyo sila dito, like, hanapin mo kung anong klaseng duwende ang kukunin mo. Anong kailangan mo? Ano yung specific na needs mo? Halimbawa nga, kailangan mo ng maghanap ka ng trabaho. Pwede maghanap ka ng trabaho, makakita ka, magabayan ka niya kung saan ka pupunta. And then, so, maghanap ka ng iba-ibang kulay, no? Kung itim naman kasi, sa akin, maraming ayaw sa itim. Maganda ang itim. Depende po siya sa Talaga pong ipagtatanggol ka niyan, kahit kanino ang itim na duwende. Ipagtatanggol ka niya kung ano yung mga kagamitan mo, ano yung nakuha mo. Ipagtatanggol ka niya. Kahit sabihin ko nga sa inyo guys na, opo, maselan po sila. Sabi ko nga sa inyo, maikulong mo man ang isa niyan, kasi naikulong sila. Kung anong nararamdaman nun, mararamdaman mo. Yung nagkukulong, mararamdaman niya yun. So, pag naikulong sila, hindi baga sila malaya. So, kahit anong gawin mo, hindi ka rin malaya. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, marami sa atin mga tao po ang minamalas dahil po dito. Kasi hindi nila alam na ang ginagawa nila, nag-correspond po ito sa isip po natin. Kasi nga po, malakas sila sa hindi nakikita. So, haharangan yun ng mga kasama niya. Sabi ko nga sa inyo, no, may batas tayo na dapat sundin. Lahat po ng elemento, hindi ka pwedeng pumatay dahil isa kang tao. Pero ang tao, ang elemento din, kapag sa akin, gumagawa siya ng masama, binibigay ko yun sa kanila sa hari at sila na po ang maghahatol niyan. Hindi po ako. Wala po akong karapatang maghatol kasi hindi ko po alam kung ano po talaga ang ginawa at ano po ang totoo. Kumbaga sa akin, opo, we could judge them, no? Nasa atin yun kung ano. Pero sa akin, wala ka talagang karapatang patayin sila. Pwede mo silang parusahan. Nandiyan na nga po yung ikukulong. Pero in a long run, pagka namatay siya, nagsasuffer siya masyado, magsasuffer ka din. Yan lang po ang yan lang po ang Opo, sabihin po natin na magaling ka, grabe po ang orasyon mo, hindi sila makakalapit sa iyo. Okay, sabihin po natin na opo, pero bibigay at bibigay ka kasi ang buhay nila mas mataas kaysa sa buhay mo. No? Kung magkakasakit ka, yung katawan mo bibigay. Yung katawan natin ang papatayin nila kasi the spirits, hindi nila kayang patayin yun. Sabi ko nga sa inyo guys, walang namamatay sa atin. Ang sa kanila, namamatay sila, namamatay din po sila kahit sabihin po natin na isa po silang spirits. And ang kaluluwa po, pwede rin pong patayin, pwede rin pong pahirapan. So, yung mga information na yun guys, napakahirap po intindihin, alam ko. Pero lahat po yan, base po yan sa, lahat ng sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo, base po yan sa experience ko, base po yan sa talagang totoo. Now, kung nasa sa inyo na sila, no, and mind you guys, no, eto sila, spirits. Dapat alam mo kung para saan sila. Kung halimbawa naman po is like, kasi hindi mo sila pwedeng utusan na kumuha ka ng pera. Kumuha ka ng pera, nakawin mo yung lahat ng pera nila. Totoo, mangyayari yun. Pero hindi, ang pera kasi is piso, pera din po yun. Gumawa ka na ng kasalanan, nagnakaw ka na nga, piso lang din. No? Kumbaga sa akin, harangan mo lahat ng tindahan nila. Yes, mangyayari po yun. Pero, in a way po, as I said, no, mas malaki po ang balik na masama sa guys po, lahat po ng mga kasalanan po natin, kasalanan po ng mga magulang, wag na po natin ipasa sa mga anak natin. Kasi yung paghihirap po natin, gawa po yan ng mga magulang po natin. Kumbaga sa akin, ka-irresponsable. Kung gusto mo talaga ng kapangyarihan, be responsible for it. Kumbaga sa akin, may hawak ka po na kapangyarihan. Like say, orasyon, meron ka pong hawak na ganito, ganyan. Napakahirap nun kasi kahit tulog ka,
hawak ka po ng orasyon. Kaya dapat po ikaw po may hawak ng orasyon. When I say orasyon, ibig sabihin bumuhay ka ng isang entity. Dapat ang entity hawak mo. Katulad nito, kapag bubuhay ka dito, dapat hawak mo siya, dapat susunod siya sa'yo. So, kung susunod siya sa'yo, means to say, huwag mo siyang pahirapan, huwag mo siyang, para magiging masaya siya sa'yo. Kasi kapag masaya sila po, masaya din po sila. Masaya din po buhay mo. No? In all I say, like alam ko, maraming Kristiyano ang ayaw sa kanila. And itinatakbuhin na ano. Ano po ba ang ano po ba ang mahal na ina? They come from Paris. Lahat po yan sila kalikasan. Marami pa akong sasabihin sa inyo guys about them. Ang diwende lang po, pag nagustuhan nilang isang babae, so gagawin ka pong diwende. So ang katawan po ng tao na yan, magiging bata po yan, or hindi, bigla na lang po yan na magiging parang batang isip, ganun parang hindi na siya nagmamatured. Kasi yung kinuha po yung espiritu niya, ginawang bata, which is against the law din po nila. May karapatang parusa din po yun. Pero sa kanila po, kumaga sa akin, lahat ng ginagawa natin may kaparusahan. Sila din. Kapag nagkaroon sila ng kasalanan against din sa atin, pinaparusahan din po sila. No? So, kapag nandito na sila sa atin, no, pakainin mo sila. Pakainin mo sila ng pagkain na paborito nila. And as I said, kapag nautusan, bigyan mo siya ng pangalan. Specifically, dapat po be responsible ka talaga pag bigyan mo sila ng pangalan. And magiging loyal sila sa'yo. Totoo po yun, no? And then kung halimbawa nga kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng specific na pera. So, dapat specific ito. Alam mo kung saan. Dapat ikaw po ang may alam kung paano mo siya gagawin. Isipin mo lang ng isipin kung anong gusto mo. Siya po ang gagawa nun. Siya po ang gagawa po ng paraan po na mapupunta sa'yo. Pero dapat alam mo kung ano talagang gusto mo. Halimbawa kung ang babae gusto mo, lalaki gusto mo, dapat specific po ito na sino ba talaga ang gusto mo. Huwag naman yung lahat ng lalaki. O ang lahat ng lalaki, despite pa yung lalaki na yan, may asawa o wala, dahil nagustuhan mo at iniimpla mo sa kanya, yung lalaki na yan, magkakagusto sa'yo. Pero ang lalaki, hindi malaya. So, hindi kasalanan nun nung diwende. No? Hindi kasalanan mo. No? And then, yung kumbaga sa akin, isa lang alagaan niyo. Huwag naman yung pagkamarami na hanapan mo siya. Kung single siya, so hanapan mo siya ng asawa, ganun, para magiging masaya sila. Ganun. Or ito. And meron din po akong isa pa palang kulay na hindi po na-mention sa inyo. Meron palang orange na diwende. And ito po ang pinaka po sa pera talaga, kung pera lang ang pag-uusapan natin. At saka dilaw. Merong orange, merong dilaw na diwende. Nakalimutan ko i-mention sa inyo guys, no? And yung dalawa na yan, pag nagtagpo, halimbawa, green na diwende, tapos, yellow, at saka orange. Pag nagsama yan, na makukuha mo, or magkakilala sila, tapos nakuha mo, alagaan mo, magiging masaya sila sa'yo. Mas maganda ang pera na darating sa'yo. No? So, as I said, guys, still, ang lahat ng sinasabi ko is always correspond sa mind mo. Okay? Kung masayahin ka, kung abundance ang nasa isip mo, hindi mo na kailangan maghanap sa kanila. Kasi sila yun, lalapit sila mismo sa'yo. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, kung nakakatulong sila ng tao, lumalakas sila. Kaya lalapit talaga sila sa tao. Kasi pag nakakatulong sila sa'yo, lumalakas sila. Ang tulong nila sa'yo, yun ang lakas nila. Hindi pa ako nagsisinungaling guys. Kaya nga po, sabihin ko po sa inyo lahat, kahit sabihin mo yung gusto mo silang alagaan, sa mga tao po na nagko-comment sa akin, gusto kong mag-alaga sila, paano ba siya? Guys, meron ka na nun, hindi mo lang sila nakikita. So, kung gusto mo talagang specific na dala-dala mo siya, so ilagay mo siya sa bracelet, ilagay mo siya sa picture, ilagay mo siya sa ganito, na pwede mo siyang dalhin kahit saan, and then mahawakan mo siya, magre-remind siya sa'yo. Kasi, yung kumbaga sa akin, kung ilagay mo kasi siya dito, alam mong diwende yan. So, yung mind mo, mag-correspond sa kanya, na kumbaga sa akin, very, ano ka sa kanya, kasi alam mo siya yun. So, pangalan mo siyang Ellie, pangalan, kung mag-asawa sila, pwede mong, ang isa, pagdugtungin mo yung pangalan, Romel. Ang isa si Romy, ang isa si Mel. So,
pag paisahin mo sila, magiging Romel. So, pag tatawag ka ng Romel, automatically, dalawa sila nun. No? So, pag sabihin natin na gano'n, nasa sa iyo na sila, then palayain mo sila, pakainin mo sila. Kasi, kahit pa paano, kahit isang chocolate lang, masayang-masaya na sila nun eh. Masaya na sila nun. And then, utusan mo sila, kahit sabihin po natin, hindi utos na, puntahan mo sila doon, gano'n, no. Dapat alam mo kung ano ang gusto mong mangyari specifically. Para alam nila kung ano ang gusto mo. Ano ibibigay nila yun sa'yo. Despite pa nga sinasabi ko sa inyo, masama man o hindi, wala na silang magagawa no, kasi yun ang inutos mo. Pero sa akin nga, as I said, lahat po may kapalit. Okay po guys, maraming salamat po sa inyo, no. And ang dasal po guys, no, kumuha kayo ng tatlong Latin o tatlong any kind of Latin po, and then magiging mantra po ninyo yun. Ipopronounce po ninyo kung ano po ang gusto niyo gawin. Halimbawa man po, no, pipili po ako ng ang ano dito sa ano ko, yun magiging mantra nila yun, magiging kanta mo yun para sa kanila, no. Kumbaga sa akin, ang simpleng pangalan po ng Obro, Perso, Emolde, Apokalip, Bernabal, no? O, sabihin po natin Apokalip, Bernabal, Onilig, Obro, Perso, Yumonde, no? Tatlong word po yun, no? So, pag yun paulit-ulit mo po, tapos isipin mo kung anong mangyari, then susundin po nila ikaw. As I said, kahit anong word po doon, basta alam mo kung para sa yun. Hindi mo yun pwedeng gamit, yung word na yun, hindi mo yun pwedeng gamitin sa ibang bagay. Para lang sa kanya yun. Okay? Halimbawa ngayon, ang pangalan si Romel, tapos ngayon hawakan mo sila, so dalawa sila, mag-asawa na po, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong iutos sa kanila? So, i-pronounce mo yun paulit-ulit, habang iniisip mo kung anong mangyari. And then, they will do that. And then, kapag nakamit mo na yun, nakuha mo, bigyan mo siya ng reward. Like, sabihin po natin kung anong paborito niya. Let's say, ganito, pag plain lang po, ngayon, simple lang pong pagkain. Kasi kahit once a week, yung kailangan na as I said, once a week, okay na po yun. Mostly talaga tubig. Pag masama ang pakiramdam nila, yun lang, no? Pag masama pakiramdam nila, mararamdaman mo yun. Kapag ka nilalagnat sila, nilalagnat ka. No? Kapag masama ang tiyan nila, masama din ang tiyan mo. Isa yun sa mga anuhan na mayroong alaga, no? Kasi mayroong, kasi kung ano man, maliban na lamang kung ikaw mismo ang tutunaw sa kanya. No? Isa pa yan guys sa mga ko sa inyo na mostly sa atin, unconsciously, hindi alam ang ginagawa. Okay, tandaan ninyo yung sabi ni Yesu Cristo, Diyos Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Totoo yun. Unconsciously, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Kaya dapat dapat isipin mo kung ano talaga ang laging nasa laman ng isip mo. And then, protektahan mo siya. So, may dasal po kayo specifically para po sa kanya na proteksyonan siya against niya sa iyo. Na, kumbaga kahit simple po sa akin talaga, pag natakot ako po na masaktan po sila ng mga kaaway ko, so, sila ang hinuuna ko. No, natakpan, sabi ko natakpan ang lahat ng mga alaga ko. No? So, ganun talaga. Alam ko yung nangyayari yun kasi safe po sila lagi. No? Na hindi talaga sila nakikita. No? Kasi, nung una, sila ang laging natatamaan dahil nga po, alaga ko sila ang magsasabi sa akin kung ano nangyari, kung anong mangyari. Subject po sila kang lahat ng mga kaaway ko. O yan, siguro guys, siguro naintindihan niyo na kasi matagal na po to, no? We have 30 minutes na already. Okay, guys, maraming salamat po sa inyo and sana po may dagdag kaalaman na naman po ako sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat.